Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay papalapit na sa kanyang pagiging propeta, and these are part of the preparation of Allah Azza wa Jal. Mga paghahanda ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagiging propeta, na kung saan sa paglapit na ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinaibig sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tahannuth. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam yatahannath, ibig sabihin yatahannath yani yata'abbad. Siya ay pumupunta at lumalayo sa maraming mga tao. Ginugusto niya yung seclusion, gusto niyang mapag-isa. At doon sa kanyang pag-iisa, siya ay gumagawa ng pagsamba. Nagdarasal siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, iniisip niya ang kanyang kapaligiran, tinitingnan niya ang kalagayan ng mga people of Quraysh, iniisip niya kung papaano niya baguhin ang kalagayan ng kanyang lungsod, na kung saan ang lungsod na ito ay ang Makkah, na nangyayari ang maraming klaseng mga mungkarat at mga syirkiyat o mga pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang role ni Khadija radiyallahu anha, nabanggit natin dito, bilang isang napaka-supportive na asawa, si Khadija radiyallahu anha, ano ang ginagawa niya? Siya ay naglalakbay mula sa kanyang bahay papunta doon sa bundok kung saan nandoon ang Garul Hira para bigyan ng mga pagkain ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Dalhan ng mga pagkain at inumin ng propeta, at siguraduhin niyang hindi nauubusan ng pagkain ang kanyang mahal na asawa doon sa kanyang pananatili doon sa yungib ng Hira. At doon makikita mo kung papaano ang care at kung papaano ang interest ni Khadija radhiyallahu anha sa kung ano ang ginagawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Something that every woman should learn. Something that every woman should learn. Kasi marami sa mga kababaihan ay nagkukulang sa puntong ito, no? Nagkukulang pagdating sa mga katulad ng pagsuporta sa kanilang asawa sa kung ano yung bagay na kung saan ay nauukol sa mga relihiyong mga gawain at hindi sa makamundong mga gawa. No, dito si Khadija radhiyallahu anha, pinakita niya yung kanyang full support kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you see, there are some tendencies sa ibang mga babae na kung saan if they do not really benefit from what their husband is doing, they are objective. No? If feeling nila parang gaon sa mga kadiha, I mean, wala mong ko'y makuha ng imong ginabuhat. They do not really support him because they do not see any benefit into them. This is sometimes tendencies of some women na nagagawa nila. But you have to learn kung paano Khadija radhiyallahu anha, kung saan all the way talagang ang support niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because she understand her husband. Alam niya kung ano ang meron sa kanyang husband. Alam niya kung ano ang gawain ng kanyang husband, what is the character of his husband, of her husband, and so on and so forth. And that is the reason why nandoon yung kanyang full support kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nagko-question sa kung ano ang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is also one of the lessons na makukuha natin dito, that we should understand our husband. We should understand, unawain natin kung ano ang meron sa husband natin. We should know what is the best attributes of our husband. And if you know your husband as a person of knowledge, as a person with adab, a person with good character, a person with good deen, may mabuting pananampalataya, din siya ay may malaking karapatan para pagkatiwalaan mo at maniwala ka sa kanya and never puts or cast doubt sa kanya. Okay? Because there's no reason for you na magkaroon ka ng mga doubts
and magkaroon ka ng mga suspicion sa kanya, mga negative assumptions sa kanya, because he is a good person. He is a man with knowledge, for example. He is a man with faith. You know him as a person with good character. So why in just a few actions that you do not understand, and then giwagtang nimo ang tanan, and you just think of all the suspicion? No doubt yan ay isang uri ng waswas ng syaitan. Dahil ito ay bagay na maaaring mag-create ng gap sa pagitan mo at ng iyong husband. Once na ang syaitan nag-play dito, and pagyamanin yung mga ganong klase ng kaisipan sa isipan mo, magre-resulta ito ng hindi maganda sa relasyon mo sa iyong husband. And that is what the shaitan want. Kasi isa sa pinakagusto ng shaitan na gawain, paghiwalayin ng dalawang mag-asawa. Kabilang sa pinakagusto ng shaitan ay ng iblis, ng shaitan ay ang mapaghiwalay ang dalawang mag-asawa. And that is the reason why never allow ang mga ganitong klase ng mga kaisipan na pumasok sa iyo at malunod ka dito. Okay? Huwag mong hayaan ang mga bagay na yun. So now, if we continue, kasi ang mga story ni Khadija, radiyallahu anha, napakaraming lessons na pwede natin makuha dito. In hayati zawjiyya, sa pagkakaroon ng pakikitungong pag-aasawa, or usaping pag-aasawa, or usaping pangpamilya, usaping relasyon sa pagitan ng mag-asawa, marami tayong lessons na makukuha dito kay Khadija radhiyallahu anha, o sa kwento ng mga asawa in general ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our discussion, inshallah ta'ala, we want to extract more and more lessons as much as possible. Okay? Na makuha natin hindi lang kumbaga bawat bahagi ng kwento nila ng propeta at ng mga asawa niya ay pagkunan natin ito ng mga aral, insyaallah ta'ala. So now, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pananatili sa Gharul Hira, as we know the story, na dumating doon si Jibril alaihi salam. At yun ang simula ng kanyang pagiging propeta. Okay? Kung ano yung alam ninyo na ibinaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinakaunang mga revelasyon binaba kay Propeta, yun ay ang Suratu Al-Alaq, the first verses of Suratu Al-Alaq, kung saan inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala by this ayah na magbasa ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Bumasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na siyang lumikha. Khalaqal insana min 'alaq, na kung saan nilikha ng Allah ang tao mula sa namumuong dugo. Okay? And the ayah continues, no? So ito yung mga verses na unang ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bago man ito nagpatuloy, ang unang mga sinabi is Iqra, bumasa ka. And sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, hindi ako marunong magbasa. Okay? As I mentioned to you, this is a very inspiring story from the hadith na pwedeng mapagkunan ng isang tao na nagsisimula pa lamang sa pagbabasa ng Quran. Because kung papaano ka nagsabi na hindi ako marunong magbasa, that is exactly how the Prophet sallallahu alaihi wasallam responded kay Injil Jibril alaihi salam. Kung saan sinabi niya, ma ana biqari, hindi ako marunong magbasa. Hindi ako marunong magbasa. Pero niyakap siya ulit na mahigpit ng anghel at sinabi niya, Iqra, bumasa ka. Sabi ulit ng propeta, ma ana biqari, hanggang sa pangatlong beses, at sa ikatatlong beses ay pinagpatuloy ng anghel ang mga unang mga bersikulong matatagpuan natin sa Suratu Al-Alaq. Sa pagkakataon na ito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi niya maintindihan ano itong nakikita niya. Takot na takot siya. And that's why bumaba siya ng mabilis mula sa Gharul Hira at nagmadali siyang bumaba pabalik sa bahay ng kaniyang asawa ni Khadija radhiyallahu anha. And this is also a part which we should think about why the Prophet sallallahu alaihi wasallam in all the people of Makkah, bakit doon siya pumunta kay Khadija? Okay? Bakit siya takot? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as you remember, takot na takot siya. Once ang isang tao ay takot, maybe our initial understanding or our initial thought is that pupunta siya sa someone who is strong, someone who is brave, someone who is a warrior, someone who can maybe do a protection kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But hindi doon pumunta ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maybe at least we think
Sino? Si Abu Talib, napuntahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, his uncle, kung saan ay nangalaga kay Propeta sallallahu alaihi wasallam for many years after the death of his lolo, ang kanyang grandfather na si Abdul Muttalib, di ba? So, bakit siya pumunta instead ay doon kay Khadijah radhiyallahu anha? This is a very clear indication how the attachment of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to Khadijah, and how the Prophet sallallahu alaihi wasallam sees Khadijah. Kung paano niya nakikita si Khadijah. Ano ba yung tingin niya kay Khadijah radhiyallahu anha? Paano ba si Khadijah sa kanya? Khadijah is the center of his tranquility. Khadijah is the source of his tranquility. Khadijah is someone na sigurado ang Propeta sallallahu alaihi wasallam can give him peace, can give him calmness. So that's why ang Propeta sallallahu alaihi wasallam pumunta kay Khadijah radhiyallahu anha, and then sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, which is the word zammiluni, zammiluni. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, takpan ninyo ako, kumutan ninyo ako, takpan ninyo ako, kumutan ninyo ako. Okay? Clearly, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam by this request, nagpapakita, it's an indication that the Prophet sallallahu alaihi wasallam really scared. Takot na takot ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Na pumasok siya sa kanyang bahay at sinasabi niya, zammiluni, takpan ninyo ako. Takpan ninyo ako. Okay? And ito ang kalagayan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan nabanggit din sa maraming mga aya sa banal na Quran, because if you look at the if you look at the Quran, makikita mo dito mga aya like for example, ya ayyuhal muzammil, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala tinatawag niya dito ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, ayyuhal muzammil. Sa ibang narration ng sa ibang mga ayat, sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddathir. So this is the situation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nakatago, nakatabon, takot sa kung ano ang nakikita niya, kung ano ang naririnig niya. Ano bang sinasabi kay Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinasabi kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, innaka la Rasulullah. O Muhammad, ikaw ay tunay na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito mapaniwalaan ng Propeta. Hindi niya ito hindi niya ito lubos akalain, hindi niya lubos maisip, hindi niya lubos ma-perceive na I am choosing as a prophet. Napakabigat na responsibilidad na sinasabi sa kanya, you are now a prophet. Okay? And katulad ng napakarami sa atin, takot tayo sa responsibilidad ng paghawak ng relihiyon. Takot tayo na hawakan ang responsibilidad ng relihiyon. That is the reason why ilan na mga tao pumupunta sa dawa. Ilan na yung mga tao that they choose themselves to be part of dawa. Why? Because this is a very heavy responsibility. Okay? Napakabigat itong responsibilidad, nangangailangan ng tunay na paninindigan, katatagan at commitment. Okay? And that is why ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, itong kanyang pagtabon, pagkumot niya sa kanyang sarili, represents all the fear that many of us actually feel kapag nasa harapan natin ng responsibilidad ng relihiyon. We are afraid to stand. We are afraid to stand for our responsibility. We are afraid na gawin kung ano ang dapat nating gawin bilang isang Muslim. Natanggapin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Nagyakapin ang responsibilidad ng pagtataguyod ng din. Takot tayo. Many of us, those individual na gusto nila maging part of dawah, but they are afraid to be in it. Di ba? If tatanungin mo mga tao, gusto nila maging part ng dawah. But, they are afraid to engage. They are afraid to start. The same with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during this first part, sabi niya, zammiluni, takpan ninyo ako. He is not ready for that. Masyadong mabigat para sa kanya. But look at how he is supporting wife sa kanyang mahal na asawa, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, and this is a very long hadith, and sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, khashitu ala nafsi. Sabi niya, Khadijah, khashitu ala nafsi. O sabi niya, Khadijah, natatakot ako para sa aking sarili. I do not understand this. I do not know this. What is this? Nagtataka ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at natatakot siya para sa kanyang sarili. Akala ng Propeta nababaliw siya. Akala ng Propeta nagpapakita sa kanya is anuman. So,
dahil sa ito yung confusion sa mind ng propeta sallallahu alaihi wasallam, in some of the narration, ang asawa ni si Khadijah radhiyallahu anha ay nagsalita at sinabi niya, nakikita mo ba siya? Sabi ng propeta, oo. So sabi ng Khadijah radhiyallahu anha, may tinanggal si Khadijah radhiyallahu anha mula sa kanyang, pinakita niya ang kanyang buhok. Okay, pinakita niya ang kanyang buhok at pinakita niyang bahagi ng kanyang liig. At nung makita ito, nung ito ay maipakita niya, tinanong niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nakikita mo pa rin ba siya? So sabi ng propeta, hindi na. So because si Khadijah radhiyallahu anha, she's a very intelligent woman. Dito mo makikita kung paano siya katalino. Because hindi niya nilidoubt ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Never in his mind maybe na sabihin ng propeta ay nababaliw. No. She understands that there is something na nangyayari, but not devilish. Hindi isang uri ng shaitanic na shaitani na pangyayari. She believes this is something divine. Okay? So that's why gusto niyang i-test kung ano nakikita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito bang nakikita mo anghel o shaitan? Nung sabihin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nung ipinakita ni Khadijah ang part of her aura, and then sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na niya ito nakikita, doon ay nagkaroon ng idea si Khadijah that this is something divine. This is something divine. And that is why sabi ng asawa niya, ito si Khadijah, sabi niya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abshir. Sabi niya, cheer up. Sabi niya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil hindi ka kailanman pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. And as I mentioned to you the hadith, which is ni-mention ni Khadijah radhiyallahu anha ang mga good characteristic or character ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta, sabi ni Khadijah radhiyallahu anha, la yukhzika Allahu abadan, hindi ka kailanman pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaka tasilu rahim, dahil ikaw ay nagsisikap na buuin ang magandang connection mo with your family, with your relatives, mapag-alyo ka sa mga bisita, tumutulong ka sa mga nangangailangan, lagi kang pumapanig sa katotohanan. Binabanggit ni Khadijah, she began to tell appreciations and admiration to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Binabanggit ni Khadijah kung ano yung mga mabubuting katangian ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this is the kind of a character ng isang babae that really a source of calmness and tranquility. Okay? Hindi siya nakinig kay propeta and then he blames the prophet na kaginan suka pakapusong ka sa ginan na kuhan, girab. Yan yung pagpunta mo dyan sa kuwan na yan, sa bundok na yan. Yan yung pagpasok-pasok mo dyan sa mga kuwan, pag-iisa mo. Yan kasi dapat di mo, No, that's which is typically that is how some of the women reacts, di ba? But the Prophet the wife of the Prophet, Khadijah, she didn't begin to blame the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kanong ginawa ni Khadijah as a source of the tranquility, a source of peace, a source of calmness. Ano ang kanyang ginawa? She began to appreciate the Prophet. She began to mention all the goodness of the Prophet. Cheering up the Prophet that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah o ya Muhammad, hindi ka kailanman pababayaan ng Allah because you have this, you have this, you have this. Cheering the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? And another sign ng pagiging matalino ni Khadijah radhiyallahu anha. After that, after nung ipakita niya kung ano ang, tinest niya kung ano ang nakikita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, and nagkaroon siya ng idea that maybe itong nakikita ng propeta sallallahu alaihi wasallam is somehow isang uri ng mga good divine something, no? Na hindi siya devilish na nakikita but something which is divine. So anong ginawa ni Khadijah radhiyallahu anha? Sabi niya kay propeta, ya Rasulullah, pumunta tayo sa aking pinsan. Punta tayo sa aking pinsan. Sino yun? Si Waraqa bin Nawfal. Okay? Pinsan ni Khadijah radhiyallahu anha. Si Waraqa bin Nawfal bin al-Asad. Okay? Kuha natin yun. Because as you remember, ano ang kuan ni Khadijah radhiyallahu anha sa kanyang tawag dito, sa lineage o lineage ni ni Khadijah radhiyallahu anha, si Khadijah bin Khuwailid. No, si Khuwailid may kapatid siya.
Yan na si Naufal. So si Naufal bin al-Asad o Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Okay, so that is the side of Waraka bin Naufal. Now, bakit si Waraka bin Naufal? Bakit si Waraka bin Naufal ang pinili ni Khadijah radhiyallahu anha? Dito makikita yung intelligence ni Khadijah. Okay? Hindi niya inisip ni Khadijah pumunta sa isang kahin, mangkukulam, hindi pumunta sa sino mang mga leaders of Quraysh, hindi siya pumunta sa sino mang mga tao na poetic individual or yung may mga practices ng mga salamangka. Hindi doon pumunta si Khadijah. Para saan niya naisip na pumunta? Kay Waraka bin Naufal. Bakit? Sino si Waraka bin Naufal? Si Waraka bin Naufal accordingly ay isang Kristiyano, min ahlil kitab. Okay? At si Waraka bin Naufal ay meron siyang knowledge of the early books. Where in fact, ang kabilang sa kanyang mga trabaho ay pagsusulat ng mga unang kasulatan. Isinusulat na ito mula sa Hebrew papuntang Arabic. Okay? So, he is a writer of early books. Tinatranslate niya from Hebrew to Arabic. So, he has the knowledge of the early revelations. So that's why siya ang inisip ni Khadijah radhiyallahu anha na puntahan at hingan ng kaalaman, hingan ng opinion sa kung ano nakikita ng kanyang asawa. Okay? So doon makikita ang intelligence ni Khadijah radhiyallahu anha sapagkat kung iisipin mo, so for normal individuals, maaari ang puntahan niya yung sino mga leaders, so di kaya ay mga kuhan, yung mga mangkukulam or those individual who practice black magic. Pero hindi. Ang alam ni Khadijah radhiyallahu anha kung saan at dapat niyang puntahan. Hindi pa man ibinaba ang fas'alu ahla dhikra wa in kuntum la ta'lamun. Tatanungin ninyo ang sino man ang nakakaalam sa mga bagay na hindi nyo nalalaman. Hindi pa man bumababa ang aya na yan. Khadijah already knows this as the right thing to do. Okay? Alam nito ni Khadijah that this is the right thing to do, which is pumunta sa mga tao na may kaalaman. And Waraka is one of the people of knowledge na kung saan meron siyang early knowledge of the early revelations. Okay? So pumunta sila kay Waraka bin Naufal. As I mentioned, anak siya ng kapatid ng tatay ni Khadijah radhiyallahu anha. Okay? Si Waraka bin Naufal. Nung dumating sila, sabi ni Khadijah kay Propeta Muhammad, Ya Muhammad, sabihin mo kung ano nakita mo. Kinuwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano nakita niya. Okay? Kung ano ang mga dumating sa kanya. After hearing this, sinabi ni Propeta o sinabi ni Waraka bin Naufal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Hadha an-namus." Sabi niya, kung ano nakikita mo, hadha huwa an-namus. Namus, ibig sabihin niyan yung bumababa. Ang tinutukoy ng namus dito sa Jibril. Yan ay ang anghel na nagpapakita kay Musa alayhis salam. Sabi niya. So, kaagad, after na kinuwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano nakita niya, nagkaroon agad ng idea si Waraka bin Naufal by his knowledge of the early revelations, early books. Okay? He understood that this is something related doon sa mga naunang revelasyon o naunang mga pangyayari sa mga propeta na kung saan nagpapakita kay Musa alayhi salam. So sinabi niya, wallahi kung ako ay mabubuhay pa ng matagal, ako ay mananatili upang ikaw ay protektahan. I will support you nasran mu'azzara. I will support you with all the support I can. So nung marinig ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya kay Waraka bin Naufal, amukhrijiyahum. Sabi niya, bakit? Ako ba ay itatakwil? Itatakwil ba ako ng aking bayan? Amukhrijiyahum. Sabi ni Waraka bin Naufal, sabi niya, walang sino man na kung saan ay dumating sa kanya ang kahalintulan na kung ano ang dumating sa iyo, maliban na lamang na siya ay inapi at itinakwil ng kanyang bayan. And there, na-realize ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is up to something which is very, very heavy and hard. Na-realize ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So, si Khadijah radhiyallahu anha nanatili kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, comforting the Prophet. And now, si Waraka bin Nawfal afterwards, kasi sinabi ni Waraka bin Nawfal, kung ako ay mananatiling buhay, I will remain and protect you and I will support you. But later on, after few days, namatay si Waraka bin Nawfal. Okay, namatay si Waraka bin Nawfal. So ngayon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after realizing that he is actually the prophet of Allah Azza wa Jal, okay, namimiss niya yung mga revelation. Namimiss ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga revelation. And umaabot sa punto na parang nababaliw ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nang hindi siya nakaka-receive, because after the first revelation, nagkaroon ng gap, matagal na gap ng hindi pagbaba ng revelation kay Propeta. And nagkakaroon ng pag-miss ang Propeta ng mga revelations. And still nandoon si Khadijah radhiyallahu anha to comfort the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Khadijah ay nanatili supporting the Prophet sallallahu alaihi wasallam all the way hanggang ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tumayo na para mangaral, because ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay binabaan ng mga revelasyon at sinabi ng Allah sa kanya, "Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila." O ikaw na nakatago sa iyong kumot, muzammil, tumayo ka at magsagawa ng pagdasal. Commanding the Prophet sallallahu alaihi wasallam na i-establish niya yung kanyang sarili with ibadah. Why? Because you are going to have a big responsibility and kailangan mo ng malakas na connection with Allah. And this is a lesson to every du'at, that we really have to establish an ibadah to ourselves with Allah Azza wa Jal. If we want to be firm sa lahat ng mga ginagawa natin ng pagpapalaganap ng relihiyon ng Allah, we have to establish our ibadah with Allah Azza wa Jal. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila." Limada? Bakit lahat yung sinabi ng Allah sa kanya? That you have to stand and do worship with Allah, do some worship for Allah Azza wa Jal. Tumayo ka sa gabi at magdasal ka kay Allah. Bakit ganun? Sabi ng Allah, fa inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Okay, sanulqi alayka qawlan thaqila. Warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Dahil katotohanan kami ay magbababa sa iyo ng qawlan thaqila, ng isang mabigat na mga salita. Okay? So, really, the field of da'wah, ang larangan ng da'wah ay isang mabigat na responsibilidad. And we really need a strong connection with Allah Azza wa Jal. That is one thing that we can learn from that instances. And then, ibinaba naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur." So these are the next revelations na binaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The surah after the surah Al-Alaq. Pagkatapos na ibaba ang mga surah Al-Alaq ay ang mga revelasyon na ito from surah Al-Muzammil at surah Al-Muddathir. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, after commanding the Prophet sallallahu alaihi wasallam to stand and do worship, sabi ng Allah sa kanya, "Oh, now Muhammad, tumayo ka at magbabala." Khalas, enough for this fear, enough for this doubt of yourself. Stand and do your responsibility. Tumayo ka. And this is a clear indication that we have to push ourselves to do what is responsibility, or what is the responsibility na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? If you want to be a da'i, you have to stand. You have to cast away your fear and cast away your doubt. You have to stand. Kailangang tumayo. And there are a lot of people, they have learnings, they have knowledge, but meron silang takot na tumayo to give da'wah. There are some people even memorize the Quran and they just keep the Quran inside their mind without doing the da'wah. You should be the people who first do the da'wah, because you are the people who memorize the Quran. The people who memorize the Quran in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are the front lines of the ghazwa. They are the first people in the front of the battle. Why? Because they are the one who first implement everything, because they are the one who memorize the Quran. And to the point na nagka-problema si Umar bin Khattab, sinabi niya, marami sa mga tao ay namamatay na. Marami sa mga tao na namamatay, mga huffaz. Yes, that is the time na sinimulang gawin ang Quran. Simulang gawin ang Quran. And these people, ang mga tao na ito, okay,
ang mga huffaz from the Sahaba, sila yung pinakamaraming namamatay. Sila yung pinakamarami ang naunang nasa shahid. And that is the reason why bumating si Abu Bakar kay Omar, sabi niya, you have to gather the Quran. Kasi napakarami nang namamatay ang mga huffaz. And natakot si Abu Bakar na baka mawala ang mga tao na nagme-memorize ng Quran, mawala ang Quran. Okay? So this is a lesson to you, huffaz al-Quran. Yung mga tao na nakamemorize ng Quran. Okay? You should be the first frontliner of the da'wah. But where are they? Saan sila? They keep themselves into some seclusions in some of the rooms and they just stay there inside their mind kung ano yung na-memorize nila. No. You have the very big tools to give da'wah because you have the Quran. Quran is the biggest tool sa da'wah. Ya laytani maging hafidh ako and I have to state all the all the ayat na kailangan for the da'wah. MashaAllah. And you have these tools for those who memorize the Quran. Okay? So, you should cast away your fear. You should cast away your doubt. Okay? And you have to stand. That is exactly kung anong sinasabi ng Allah. Ya Muhammad, kum fa'andir. Stand. Tumayo ka. Fa'andir. At magbabala ka. And this is also a sign for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to stand. Why? You have to go out from your comfort zone. Okay? Khalas, may pasad sa kaiga. Okay? Tapos na ang pagpapahinga, tapos na ang comfort times. You have to stand and face the challenges of da'wah. Okay? Kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, at dakilaan mo ang iyong Panginoon, wa thiyabaka fatahhir, at linisin mo ang iyong damit. And this is also a very big important lesson for the du'at, okay? Because it is about cleaning yourself. Bakit? After na iutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam to stand and to give da'wah, one thing na inutos niya connected to da'wah, ano yun? Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nagets niyo? You see, after all the command, what is the connection? If you're going to be thinker and critical, no? Paano? See, after nautusan ng Allah si Propeta Muhammad, you have to stand and you do the da'wah, and sinabi, wa thiyabaka fatahhir, and clean yourself. It is a clear indication that as a da'i, you have to make yourself neat as possible in all time. Okay? Maging malinis ka, maging malinis ang sarili mo sa pagharap ng mga tao. And this is part of the advice na kailangan maintindihan ng mga du'at. Wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, at layuan mo ang lahat ng mga masasama, mga bagay na hindi ka kainam-inam. And that is the reason why bilang mga du'at, hindi ka dapat nakikisawsaw sa mga negatibong mga argumento. Okay? Because these are part of the negative things. And sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, wa rujza fahjur, avoid these negatives. Avoid negativities, avoid these things na mga masasama. Of course, the apparent, adahir min al-ayah is tungkol doon sa mga gawaing pagsamba maliban kay Allah. This is the very big negativity. Doing shirk. Okay? And then sakop niya ng lahat ng klase ng mga negativity. Bad assumptions, bad arguments, anything, bad people, bad surrounding, bad companions, you have to avoid those. Okay? If you want to be strong. And yan ang mga unang mga revelasyon binaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam after that stage. Now, going back to the relation of Khadijah radhiyallahu anha, nanatili si Khadijah radhiyallahu anha sa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ng matagal na panahon, sa panahon ng unang mga pagdadaawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanatili si Khadijah until sa dumating yung panahon ng muqata'ah. Ano yung muqata'ah? Yung boycott against the Muslim. Ito ay kabilang sa pinakamahirap na bahagi ng mga Muslim during the time of Makkah. Al-muqata'ah, ang boycott na ginawa ng mga musyrikin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga naniwala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Banu Hashim. Okay? At ang lahat ng mga sumuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim, Banu Muttalib, lahat ito ay ni-boycott ng mga Quraysh. Okay? At ito ay malaking dagok sa mga Muslim dahil sa hindi kinakausap ang mga Muslim, hindi binibintahan, hindi bumibili mula sa mga Muslim, hindi nakikipag-transaction sa mga Muslim, as in the literal meaning of excommunado.
Okay? You are no part of our society. They are there, but they are not. Gets niyo yun? Parang nandun sila, but parang wala. Okay? At kabilang si Khadija sa mga nagtiis para kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagtiis, nanatili para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At dahil doon, after that, nagkasakit si Khadija radhiyallahu anha. Nagkasakit si Khadija at nagkasakit ang kanyang uncle. And that is the reason why ang panahon na yun ay ang pinakamahirap kay Propeta sallallahu alaihi wasallam because nagtagal almost 4 years. Okay? Ang mukataan na ito, ang boycott na ito na nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? In the 10th year of the prophethood sallallahu alaihi wasallam, doon ay nagsimula ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang ibang mga Muslim na makalabas mula sa mukataa. Okay? Makalabas mula sa problema ng boycott na ito. Okay? At gayon pa man, ang resulta ay nanatili. Ano yung resulta? Pagkakasakit ng kanyang uncle na si Abu Talib. Okay? At nung nagkasakit ang kanyang uncle na si Abu Talib, nagkasakit din ang kanyang asawa na si Khadija. And that is why, yung taon na yun ay ang parehong taong namatay ang dalawang pinakamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino yun? Si Khadija at saka si Abu Talib. Okay? Namatay si Abu Talib. Okay? Namatay si Abu Talib 3 months after nung matapos ang mukata. Okay? After yung mukata, after the boycott. Okay? Namatay si Abu Talib. And then nung after mamatay si Abu Talib, 3 days after, namatay si Khadija bint Khuwailid. And that is something na napakabigat kay Propeta sallallahu alaihi wasallam because nagkasunod-sunod. Okay? Yung mukataa, yung experience niya sa mukataa, and then afterwards, namatay yung uncle niya na sobrang sumusuporta kay Propeta. At by the way, Abu Talib is not only supporting, he is actually protecting. Where in fact, hindi magawa ng mga Banu Quraysh, na mga Quraysh, musyriki Quraysh, hindi nila magawang labanan at hindi nila magawang patayin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng ganung kadali because of Abu Talib. Because they respect Abu Talib. Okay? And they are afraid, ipatayin natin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam and buhay pa si Abu Talib will stand for in defend for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We will face the very big family of Banu Hashim. Okay? Kasi now Abu Talib is the one na parang tumatayo as a leader of the Banu Hashim. And remember, Banu Hashim is the biggest part of the sub-tribe ng Quraysh. Isa sa pinakamalaking sub-tribe of Quraysh is ang Banu Hashim. So, nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's like pag nawalan ng shield ang propeta. Nawalan ng shield ang Propeta sallallahu alaihi wasallam illa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa protection ng Allah. Of course, we are talking about the asbab. Okay? All the way, the protection is from Allah Azza wa Jalla. But, ang impact ng pagkamatay ni Abu Talib ay something na nangangahulugan ng kawalang protection kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Who will protect the Prophet sallallahu alaihi wasallam now? Sino magpoprotekta sa kanya? And then, hindi nagtagal, hindi pa siya nakaka-recover. That is because 3 days afterwards, namatay ang kanyang mahal na asawa. Which is si Khadija radhiyallahu anha ay ang sumusuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng lahat ng mga pinansyal na tulong. Mayaman si Khadija as we mentioned, and we have discussed paano kayaman si Khadija at paano lumago ang kanyang kayamanan at kung saan niya nakuha at paano nag-contribute ito doon sa mga unang asawa niya. Okay? So, nakita natin dito kung paano si Khadija radhiyallahu anha gives everything in support of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, I will restate, no? Sasabihin ko ulit kung paano ang sinabi ng mga scholar natin. This is the mercy of Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You see, walang ibang babae na karapat-dapat na maging kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa unang stages of his prophethood. Walang iba na karapat-dapat maliban kay Khadija. Because the character of Khadija is the most suitable for the Prophet sallallahu alaihi wasallam during that stage. Okay, because during the time of Khadija, nung asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam si Khadija ay nasa status ng alin? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nasa status ng alin?
ang mga Muslim in general sa ang status of humiliation. Panghihina. Wala ang mga Muslim. This is very different sa time o kalagayan ng mga Muslim after sa Madina. In times of Makkah, the Muslims are very weak. Intindihan natin yun? Hindi katulad ng panahon sa Madina, which is the Muslims are community and they are strong. They have izzah. They have honor. And that is the reason why after sa Madina, the Prophet ﷺ married a lot of women. But during the time of Muhammad, the time sa Makkah, ang mga Muslim is very weak. Masyadong mahina. At si Khadijah radhiyallahu anha giving all the support to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is well contented, well satisfied with how the Khadijah radhiyallahu anha stands for her during that time. Okay? And that is the reason why ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung namatay si Khadijah, sobra siyang nalungkot that ang mga sahaba, to the point, to the extent ng mga sahaba ay nag-worry kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Dahil after that, nung namatay si Khadijah radhiyallahu anha, ay nagiging mapag-isa ang propeta. Okay? And ayaw niyang makiharap. Parang masyado siyang nasaktan. Okay? Ayaw niya makihalubilo sa mga tao. Okay? And inaccept niya ito nung time na dumating sa kanya ang isa sa mga sahabiya, okay? Si Khawla, nung dumating sa kanya at kinausap siya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay? Sinabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, o ya Rasulullah, kami ay natatakot sa kalagayan mo." Okay? Kami ay natatakot sa kalagayan mo. And that is why we suggest, sabi niya, we suggest na mag-asawa ka ng isang babae sapagkat nakikita namin sa iyo na ikaw ay masyadong nagdadalamhati. So inaccept ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang bagay na yun, that siya talaga ay sobrang nasaktan sa pagkawala ni Khadijah bint Khuwailid, ang unang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang dahilan kung bakit tinawag ang month o ang mga panahon na yon, yung taon na yon, okay, that is in the 10th of the prophethood. Okay, the 10th year of the prophethood. Intindihin natin, at tinagurian itong isa sa mga pinakamalungkot na panahon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namatay si Khadijah at siya is 65 years old. Okay? So, ibig sabihin, si Khadijah ay nanatili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam for 25 years and not less than 5 months after. Okay, so nasa 25 years and 6 months na natili itong si Khadijah with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The longest of all the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam na nanatili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because some of the wives of the Prophet, nabuhay sila with the Prophet sallallahu alaihi wasallam or nanatili sila as wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with 3 years, maybe a month, maybe 5 years. Okay? But si Khadijah, nanatili si Khadijah with the Prophet sallallahu alaihi wasallam for 25 years at hindi nag-asawa ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng sino man maliban sa kanya. Okay? So 25 years si Khadijah nanatili kay Propeta because kailan inasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si Khadijah. 25 ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namatay si Khadijah and si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is 50 years of age. Okay? So that is plus 25. From 25 years of age na pinangasawa ni Propeta Muhammad si Khadijah plus 25, that is 50. And 50 years of age si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung namatay si Khadijah radhiyallahu anha. And during that time, Khadijah is 65 years old. Okay? So, matagal na nakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang asawa si Khadijah radhiyallahu anha. And that is why some of the virtues na makikita natin tungkol kay Khadijah radhiyallahu anha, parehas. Halimbawa, sa isang hadith na na-mention ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, "Lam yatazawwaj an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala Khadijah hatta matat." Hindi nag-asawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is from Khadijah. Khadijah is narrating this. Sabi niya, hindi nag-asawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, during the time na mapangasawa na si Khadijah hanggang sa siya ay namatay. So, this is a question that every woman should ask.
what is in Khadijah that the Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed with him or with her without marrying other woman for these 25 years of marriage. Okay? It's clearly, it's not because the Prophet ﷺ is not able to marry. No? Because he is young. He's 25 nang pinangasawa niya si Khadijah radhiyallahu anha. He is young. He is young. 25 years of age nung pinangasawa niya si Khadijah. Pero hindi siya nag-asawa ng iba. Ang mga babae, most of the time they think that, oh, hindi kayo pwede mag-asawa ng pangalawa. And you see, tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nag-asawa ng pangalawa, not after mamatay ang unang asawa niya, si Khadijah. So as if sinasabi nila sa asawa nila na, hindi ka pwede mag-asawa until I die. Nakuha natin yun? And they take that understanding na si Khadijah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nag-asawa ng other women, not until mamatay si Khadijah. So if you want that, kailangan ganun din kayong mga lalaki. No, you are understanding it wrongly. Mali yung pagkakaunawa dito. But, rather, you have to think of the part. Saan? Ang dapat na isipin ninyo is, bakit, ano ang meron kay Khadijah that the Prophet ﷺ hindi siya nag-asawa ng other wife except Khadijah during that time? Yun ang dapat nabigyan ng pansin ng isang babae. Bakit? Anong meron kay Khadijah? Okay? Now, one of the words sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam about Khadijah, lam tu'dini Khadijatu abada. O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa malapit ditong kahulugan sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, hindi ako nakaranas ng anumang discomfort with Aisha radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha. I never felt any discomfort with Khadijah radhiyallahu anha. This is how, for 25 years, imagine for 25 years, and then sinasabi ng propeta, hindi ako nakaranas ng anumang discomfort with this lady, with this wife. Okay? Now, it means, what discomfort? Ano ibig sabihin nun? Hindi nag-cause si Khadijah radhiyallahu anha na ma-pressure ang propeta. Walang action na ginawa si Khadijah that put the Prophet sallallahu alaihi wasallam into a problem. Hindi, hindi nag-impact si Khadijah radhiyallahu anha kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na maguri ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Hindi nag-cause si Khadijah radhiyallahu anha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ma-feel into like pressure or ma-feel into like insulted or disrespected or disappreciated. Hindi kailanman naka-feel ang propeta na ganito kay Khadijah. And that is the meaning of the word of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ako kailanman na discomfort ni Khadijah radhiyallahu anha qattun. That is Khadijah radhiyallahu anha. And si Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, ma girtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma girtu ala Khadijah wa ma ra'aytuha walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha. So sabi ni Khadijah radhiyallahu anha, Aisha radhiyallahu anha, okay? Kapag dumami na yung pangalan bitaw, murag kalibog-libog na sa tungunahuna, okay? But no, it is a narration of Aisha, okay? Narration of Aisha radhiyallahu anha. So sinabi niya, hindi ako nagsilos. Tingnan niyo yung mga word of Aisha dito, ha? Hindi ako, sabi niya, nagsilos sa sino mang babae ng mga babae ng propeta maliban kay Khadijah. Ma'annaha lam yaraha, hindi nakita ni Aisha si Khadijah. Sabi niya, wa ma ra'aytuha. At hindi ko nakita si Khadijah. Hindi nakita ni Aisha ang mukha ni Khadijah as na bilang buhay. And of course, walang picture during that time. To sabihin na ito si Khadijah. Di ba? So hindi alam ni Aisha radhiyallahu anha anong mukha ni Khadijah. Maybe si Khadijah alam niya ang mukha ni Aisha being a child. Or maybe being a baby. Sanggol, di ba? We have to look at between the years of kapanganakan ni Aisha at sa buhay ni Khadijah to be sure of that. But I think is the Khadijah, inabutan niya si Aisha, but as a baby. Nakuha natin? But not really as a grown lady. Nakuha natin? So, sabi niya, hindi ko nakita si Khadijah. Walakin, pero bakit nagsisilo si Aisha kay Khadijah? Sabi niya, lakin nan nabi, pero dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam,
alam niya si Khadija at alam sa lahat ng kilalang babae, asawa ng propeta, siya nagsisilos masyado kay Khadija dahil sa sobrang dami ng pag-mention ng propeta palagi kay Khadija. Yukthiru dhikraha, sobra. Madalas siyang binabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Madalas siyang sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga asawa. Wa rubbama dhabaha syatan thumma yuqatti'uha a'da'an thumma yab'athuha fi sadaiki Khadijah radhiyallahu anha. Sabi niya, where in fact every time na nagkakatay si propeta ng karni ng isang kambing, for example, kapag ito ay hinahati-hati niya at binibigyan ng portion ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula doon sa kinatay niyang karni, kumukuha siya ng portion at ibinibigay niya sa mga kaibigan ng Khadijah radhiyallahu anha. Okay? And then kapag may dumating din, in another narration, kapag may mga gift kay propeta sallallahu alaihi wasallam, binibigyan siya ng gift ng mga karni. Like for example, may nagbibigay ng gift ng karni sa kanya, kinukuha din niya ang ibang bahagi ng karni at binibigyan sa mga kapitbahay ni Khadijah. Okay? Sa mga kapitbahay ni Khadijah. Where in fact, there's a time na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may nasa bahay with Khadijah with Aisha radhiyallahu anha, and dumating ang kapatid ni Khadijah, si Hala. Tatandaan niyo sa Hala? Sino si Hala? Ang babaeng kapatid ni Khadijah radhiyallahu anha. Okay, remember that. You always remember the names. Okay, para nakaka-relate kayo sa sino yung mini-mention nating pangalan. Dumating si Hala sa bahay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nandoon si Aisha. Nung marinig niya ang boses ni propeta, ang boses ni Hala, nag-iba ang mukha ng propeta. Naging na-enlighten ang mukha ng propeta, naging blooming ang propeta, naging parang masiyahin ang mukha niya. Just hearing the voice of Hala. Why? It reminds him the voice of Khadijah. Okay? And that's why nung marinig niya ito, malipay siya. And that changes the mood of Aisha radhiyallahu anha. And the part of Aisha radhiyallahu anha, nagsiselo siya sa part na yun. Kung paano nagbago ang mukha ng propeta sallallahu alaihi wasallam by hearing the voice of Hala, the sister of Khadijah, because the similarity of the voice of Hala to Khadijah. Okay, just hearing the voice and then in basat, naging masaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam. And then sometimes nakikita ni Aisha radhiyallahu anha si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam meeting with some older women. Okay? And then nakikita niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, maglagay siya ng banig, maglagay siya ng upuan, and then makipag-usap siya doon sa babae na matanda. And then nagsisilo si Khadijah, sabi niya, bakit? Sino bang mga babae na to? Sino bang babae na to na nakakausap mo? And then later on, malalaman ni Aisha, yun pala ay kabilang sa mga closest friend of Khadijah radhiyallahu anha. Okay? So, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was loyal to Khadijah. During that time, she is alive, and even after the death of Khadijah radhiyallahu anha. Okay? And that is why si Aisha radhiyallahu anha sobrang nagsisilos. Hindi, makikita mo dito kung paano sinasabi ni Aisha. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Sabi niya, na para bagang sobra yung pag-mention, madalas ang pag-mention ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khadijah, na para bagang walang ibang babae si propeta maliban kay Khadijah. You see the silos, nakita mo the words of hadith. This is a hadith. This is not something from the ulama na ninanarate. This is direct from Aisha. Na nilalabas niya yung selos niya. Sabi niya, parang walang ibang babae maliban kay Khadijah radhiyallahu anha. Where in fact, nung dumating si Hala at nakita ni Aisha kung paano nagmukhang masayahin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pag alis ni Hala, nagsalita, naglabas ng sama ng loob si Aisha. Ang sinasabi niya, Ya Rasulullah, bakit nakita ko yung pagbabago sa mukha mo just because dumating si Hala? Just because of Khadijah radhiyallahu anha? Hindi mo ba na-appreciate that Allah subhanahu wa ta'ala, where in fact nag-mention si Aisha ng something there that make the Prophet sallallahu alaihi wasallam feel discomfort or nagalit siya. Okay, why? Kasi nagsalita si Aisha doon ng mga salita ng discrimination to Khadijah.
And always sabi niya, ginakuan mo yung isipan mo doon sa taong matanda na namumulubot ng kanyang mukha at natatanggal ng mga ngipin niya. So, clearly, it's just because of the jealousy na meron kay Khadija, na sinasabi niya, and Allah subhanahu wa ta'ala has given you, binigyan ka ng Allah na mas mainam sa kanya. Sino nire-refer niya? Sarili niya. Bata, younger, okay, a beautiful young woman, and you keep on thinking on that woman, kumulubot na yung mukha niya, nawawala ng mga ngipin niya, and that actually angers the Prophet sallallahu alaihi wasallam. After that, and then tumingin ng propeta na ang mukha niya ay nagbago. And then nung makita ito ni Aisha, na understood ni Aisha na nagalit ang propeta that he exceeded the limit. Na-realize that oops, I go beyond the line. Nakuha natin, nung makita niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagbago ang mukha niya, and sinabi niya, la wallah. Sabi ng propeta, sumpaman hindi kailanman, hindi nagbigay ang Allah ng kapalit kay Khadija. Okay? So it means, no, you are thinking that you yourself was bitter, o baga, you're a better chance, or bago na ibinigay mula kay Allah, mas mainam kay Khadija, la wallah. Walang mas mainam kaysa kay Khadija. Okay? So, you see, one of the lesson here, my dear sisters, is that because sometimes women speak, sometimes yung mga babae, nagsasalita sila ng mga bagay that actually triggers the man to tell words that actually hurt them. Nakuha natin yun? But the problem is that you have to think, kasi minsan ng babae, agkay gisakitan kay ko sa iyang gisulti. But actually, you do not think, what have you said? Ano bang sinabi mo that made your husband na maging bluntly said ang mga bagay na narinig mo? Okay? So, now here, Aisha radhiyallahu anha, siya yung nagdala ng mensahe na yun. Yung sinabi niya, bakit mo tinitingnan ng isang babae na nangulubot ng mga mukha niya, hindi nang Allah nagbigay sa iyo ng mas mainam dito? Okay? But clearly, of course, out of the jealousy of Aisha radhiyallahu anha, but my dear sisters, you have to think of this. Okay? It's really in the hayatu zawjiyya, sa alaka zawjiyya, sa relasyong mag-asawa. Okay? Never avoid ninyo to talk words that will trigger your husband to tell you the reality that will hurt you. Unya, ang babae ra ba, kay dili mo accept even if reality na. Kay dili nila tanawon ang reality, ang tanawon nila ang sakit di imong gisulti. Nag-gets ang punto dito? Ha? So, they are not looking to what is the reality we are talking about. They are thinking and they are only looking to what is the word that hurt them. No, they do not look what is the reality you mean. Hindi na titingnan niya na yung reality na sinasabi mo sa kanya. No, ang titingnan niya na, you hurt me. Your words hurt me. That's it. Okay? And this is a problem that you have to think and you have to understand, my dear sisters. Nakuha natin. And this is the exact situation nangyari kay Aisha radhiyallahu anha. And made the Prophet sallallahu alaihi wasallam sabihin niya kung what is the truth. Kung ano ang totoo. Sinabi directly ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, no, la wallah, hindi kailanman mapapalitan si Khadija. Nasaktan si Aisha radhiyallahu anha lalo na. Pero sabi niya, nasaktan si Aisha, but he took the lesson. And sinabi niya, la wallah, hindi na ako, after that, hindi na ako nagsalita ng anything about Khadija. Okay, after that, then I understand, no, hindi ako pwedeng magsalita anything about Khadija. Okay? And from that time, wala nang sinabi si Aisha. He took the lesson. And this is also a lesson to you, my dear sister, that once you realize your mistake in terms of your relationship with your husband, do not repeat. Okay? Try and strive to improve. Okay? Because this is something na hindi lang puro dahil sa lalaki. You have to look at how you deal with your husband. How you trigger his anger. Because by nature, ang lalaki matapang. By nature, ang lalaki mag-init ang ulo niya. Diba? By nature, ganun ang lalaki. Okay? So, avoid really to trigger the emotion of your husband. Pasalamat lang gayon ang ubang mga babae na ang husband nila is very silent even during the time na sobrang sila ma-insulto. There are some fathers
in some husbands na ganito, that even they feel insulted, bisan pa na feel nila na parang insulted na sila, okay? They just keep in silent. They just keep in silence. Okay? But that is, believe me, even that silence, if that broke, kapag nasobrahan na, okay, you will hear the worst of all words na hindi mo asahan. Unya, lahi ra bang babae kay pag mag-istorya lang husband nila ingon nato na, hala. Sa karon ra ko nakadungog sa ingon na nasakitan ko. Okay. Inasobrahan na magod ka exactly. Di ba? So you have to learn from these things, or you see, this is a real life happened to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is really nangyayari din sa mga relasyong mag-aasawa. Naintindihan natin yan. And from then, si Aisha radhiyallahu anha naging maingat na. And ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya? Sabi niya, hindi kailanman napalitan si Khadija ng sinuman. Okay? Walang sinuman nang iinam na babae na pupalit kay Khadija. At sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano mga dahilan. Nandyan si Khadija radhiyallahu anha nung panahon ni reject ako ng mga tao. Nandyan si Khadija nung walang-wala ako. Nandyan si Khadija nung ngailangan ako ng suporta at kapayapaan. All dimension ng propeta meron kay. It means that kung ano ang meron kay Khadija, hindi kailanman mapapantay ng kahit sino man mula sa inyo. Why? Because the situation of my marriage with Khadija is different. Okay? During the time of Aisha, iba na ang sitwasyon. They are in Medina. They are in Izzah. The prophet is like a king, although he's not a king. He's a leader. He's the prophet. But he is like a king. Merong Izzah ang mga Muslim. May honor ang mga Muslim. They are strong. Okay? Their alliance. Naintindihan natin? So, ang mga Muslim is in a good situation with the other wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But the situation of Khadija is different. Ang sitwasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam with Khadija is the worst and the hardest of all the situations na dinaanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So never na mayroon na magiging kapantay o katulad ni Khadija, because hindi niyo naranasan kung ano ang naranasan ni Khadija. Hindi niyo naranasan ang sitwasyon na kung saan nandoon ang time na naranasan ni Khadija radhiyallahu anha. That's what the Prophet sallallahu alaihi wasallam mean nung sinasabi niya ito kay Aisha radhiyallahu anha. And that's why sobrang nagsisilos si Aisha, okay, kay Khadija radhiyallahu anha. And then another is that si Khadija radhiyallahu anha, okay, once Jibril ay bumisita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumisita kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, and then nung dumating si Jibril, sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ya Muhammad, darating sa iyo si Khadija, okay? At kapag dumating siya sa iyo, ay sabihin mo sa kanya na ang pagbati ng Allah ng kapayapaan mula sa kay Allah at mula sa akin. Faqra is-salamu alaiha, as-salamu min rabbiha, was-salamun minni. So sabi ni Jibril, Muhammad, darating si Khadija, and sabihin mo sa kanya, ang Allah ay nagsasalam sa kanya, at ang kanyang malak si Injil Jibril ay nagsasalam sa kanya. Okay? Nung dumating si Khadija radhiyallahu anha, bringing the prophet a food. Okay? And sinabi ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, sinabi ni Khadija radhiyallahu anha, nakita mo dito the intelligence or kung gaano katalino si Khadija radhiyallahu anha. Nung sabihin ito sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Khadija, innallaha huwas salam. Okay? Innallaha huwas salam. Wassalamu ala Jibril. Wassalamu wa rahmatullahi alayka ya Rasulullah. So, ano sabi niya? Sabi niya, kasi sabi, binabati ka ng Allah ng kapayapaan. Okay? And of course, anong i-response mo? Ang Allah nag-greet sa'yo ng salam. Subhanallah. Think of that. Salam from the focus sa samawat. As-salam from the highest heaven. Ibinibigay sa'yo. This is the only woman that was given salam from the seventh heaven. And then sinabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamu alayka ya Khadija. And ano i-response mo? Alangan sabihin mo, wa alayka salam ya Rabb. Hindi mo pwedeng sabihin, wa alayka salam ya Rabb. The salam is from Allah. How will you return salam to Allah, which is ang salam? Peace is from Allah. Allah is the source of peace. And you will return the peace to Him? Okay, so ano i-response mo?
Okay? And that is why ang mga sahaba, dito makikita how intelligent is this woman. Nung ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa mga sahaba, sabi niya, batiin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, batiin ninyo ang Allah. No, sinabi nung mga sahaba, sabi na, assalamu ala Allah. So sabi nung propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niyo dapat sabihin assalamu ala Allah, because ang Allah, siya ang salam. Okay? Bagkus ay sabihin ninyo, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Okay, and that is the narrations na binabanggit natin ngayon in our tashahhud. But of course, that was revealed during the time na nandun na sila sa Madina. This is a story which is nandun pa ang propeta sa Makkah, hindi pa nangyayari ang hijrah. Naintindihan natin? So, look at yung katalanuhan ni Khadijah radhiyallahu anha. So, ang mga sahaba, nung sabihin ng propeta, batiin ninyong Allah, sabi na, assalamu alayka ya Allah. Okay? But si Khadijah, nung binati siya ng Allah, anong sinagot ni Khadijah? Hindi niya sinabi na, wa alayka salam ya Allah. Ang sinabi niya, as-salama huwa Allah. Sabi niya, ang salam ay ang Allah. She understood that she cannot reply in salam to the one who is the source of salam. Nagets natin yun? That is the intelligence of Khadijah radhiyallahu anha. Her fiqh, yung kanyang fiqh, yung kanyang understanding of the religion, her understanding of what is right. Nakuha natin yun? And then that's why sabi niya, assalamu huwa Allah. At sinabi niya, assalamu ala Jibril, wassalamu wa rahmatullah alayka ya Rasulullah. At sabi niya, at ang assalam ay para kay Jibril. So binigay niya ang salam kay Jibril. Because Jibril is the angel, one of the creation of Allah. And that's why sinabi niya, ni-reply niya ang salam. At salam din kay Jibril. And then sinabi niya, ang assalam at peace, the peace and mercy open to you, o open you, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, binigay niya ang salam at dinagdagan niya ng rahmah ang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kapayapaan sa iyo at ang awan ng Allah, usugo ng Allah. You see the adab, yung asal ng isang asawa sa kanyang husband sallallahu alaihi wasallam. Okay? Wassalamu alayka wa rahmatullah ya Rasulullah. Okay? So this is the attitude, this is the character, the respect. And this is something that you should learn all, my dear sister. Respect to your husband. Wallahi, ang respect sa inyong mga husband. Okay? Because this respect is something that will cause your husband to be like sitting in the cloud. Okay? Once you show your respect to your husband, it's like you are putting your husband into the cloud 9. Intindihan natin yun? The good feeling na mararamdaman ng iyong husband. The moment you admire your husband, this is something that will bring the husband into the happiest moment of his life. Intindihan natin yun? Once you admire your husband, then there is again the mentality of other women that, no, mashallah, the men should admire us. Okay? The men or ang mga lalaki, they should admire us. Kailangan i-admire nila na kami, appreciate. So, unsa man kami lang mag-appreciate sa inyo, ha? Hindi in-appreciate. Now, this is what I said about kay Khadijah before. Na sinasabi ko, the right woman, a woman, imra'atun salihah, tu'ti wala tas'al. Ibig sabihin, she gives and she do not ask. Okay? This is the character of Khadijah radhiyallahu anha. She gives. Naintindihan natin yun? It's not always about, kailangan ibigay sa akin muna ng husband ko so that before ako magbigay sa kanya. Nah, that's wrong. Okay? Where in fact, if you build your husband into respect and admiration and compliments, nakuha natin yun, you are like teaching your husband that you have to be like this. You should be like this. You are teaching your husband na maging ganito ka. That is the reason why if you keep on respecting and you keep on admiring your husband, your wife, nakuha natin yun? I mean, your husband, okay? Yung husband mo, in result, will learn to appreciate you soon. Will learn to appreciate you too. Naintindihan natin yun? Makikita mo yung husband mo, i-appreciate ka na din niya. Yung husband mo magiging iba. Magiging mas maganda yung pag-appreciate and pagturing niya sa iyo. Because this is exactly teaching your husband what to do. Naintindihan natin yan? Nakuha natin? Okay. And do not always expect that kailangan ibigay mo na sa akin bago ko ibigay sa kanya. Tulad na sinasabi ko sa inyo kanina, noon, sa first episode natin, some of women, sinasabi nila na, no, bago ko siya respeto, kailangan niyang i-prove muna na dapat ko siyang respeto.
Nagets niyo yun? Some of women ganito. Bago ko siya respetuhin, kailangan munang i-prove na nirespeto ko muna siya. But that is my answer. What if sabihin sa'yo ng husband mo, kailangan mo munang i-prove sa akin na dapat kitang mahalin bago kita mahalin. Anong sa tingin mo dito bilang babae? Okay? Kung sasabihin sa'yo ng husband mo, okay, bago kita mahalin, prove to me that I have to love you. Same as your rationality, yung reasoning mo in saying that before ako mag-respect sa kanya, you have to prove to me that kailangan kitang irespeto or kailangan ko siyang i-respect. So what if ang husband mo sabihin sa'yo na kailangan mong i-prove na i-love kita bago kita i-love? Nakita natin yun? So you have to be careful. Naintindihan natin? It's not always about kailangan ibigay mo na sa akin. Start doing that. Then, inshallah, your husband will give you more. Naintindihan natin yung punto doon? And this is the attitude, this is the character of Khadijah radhiyallahu anha. And this is the reason why she is the best of all women. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naglagay siya ng line, okay, line and mahahabang linya. And then sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba kung ano ito? Sa mga sahaba. Sabi ng mga sahaba, hindi ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, these are the best of women. Okay? Ito yung pinakamainam na mga babae. Awwaluha, Khadija bint Khuwailid. In this, makikita mo dito that the Prophet sallallahu alaihi wasallam started mentioning Khadija. Okay? Khadija bint Khuwailid. Okay? Next. Sino? Fatima bint Muhammad. Okay? Next. Sino? Asya bint Muzahim. Okay? The next, sino? Maryam bint Imran. Okay? The mother of the Prophet Isa alayhi salam. So, nagsimula siya from, okay? Yes, nagsimula siya from who? Khadijah radhiyallahu anha. Okay? And they are the best of women, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this narration na makikita natin mula kay Bukhari, and the lafad is from Muslim, sinabi niya na noong binati ng Jibril si Aisha, si Khadija, okay, ay sinabi din sa kanya na balitaan mo si Khadija na siya ay magkakaroon ng bahay sa paraiso min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Sabi niya, magkakaroon ng bahay si Khadija because she is a salihah, she is a woman which is a salihah. So sinasabi ng propeta sinasabi ng Jibril sa kanya that she has a bait. Meron siyang bahay, which is ang bahay na ito is masnu'un min qasab. And qasab, according to our scholar, lu'lu. Yani pearls, gawa sa mga perlas. Bahay na ang kanyang mga palamuti ay gawa sa perlas, at dito ay walang sakhaba, wala nasab. There's no pressures and no stress. Okay? And dito makikita mo in this hadith, you will understand that this is the hardship na dinadaanan ni Khadija during his time na nabubuhay siya with the Prophet. Not from the Prophet, but through supporting and protecting the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The pressure of the society. Okay? The pressure of the society, the stress of the situations. Okay? Ito yung kalagayan ni Khadija, which is hindi naging kalagayan ng ibang mga asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Makikita mo dito that kaya wala ito sa paraiso because ito ay for sure nandoon sa buhay ni Khadija nung siya nabubuhay sa mundo. And that is why part of her reward in the day of judgment, na yung bagay na yun na meron sa kanyang kahirapan sa dunya ay wala sa akhirah. And that's why specifically ni-mention sa hadith that la sakhaba fiha wala nasab. Walang pressures and walang stress. She will live there with full of happiness and joy, and then mananatili siya doon with peacefulness and tranquility and all the goodness ay makukuha niya. Okay? That is Khadija radhiyallahu anha. So my dear sisters, if you are going to look at, what is being imra'atun salihah, which is sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu mata'id dunya imra'atun salihah. The best of the amusement of this world, the best of the materials, the best of the decorations, the best of what this dunya can give. Okay?
is the imra'a salihah, ay isang babaeng salihah. And if you want to look what is being an imra'atun salihah, you have to look at how Khadijah radhiyallahu anha being a wife to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is being a imra'atun salihah. Intindihan? And if if mag-aaral kayo at binabasa ninyo mga stories na ito ng mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, my dear sister, please, huwag niyong hanapin kung ano lang yung ikikiligin kayo dito. Okay? Lahanapin ninyo what is something that you can learn and you can apply. You have to start instilling yourself that I want to be like this. I want to be like this. Intindihan natin yun. Prepare yourself. No, this is the reason why talking about the life of marriage in Islam, it's not something na para lang sa mga married individual. Because this married individual, you have a lot of things to correct. And starting to build is easier than correcting something which is already already there, no, naandan na. Naintindihan natin? So for the married individual, you have maybe realize some things, no, na ay okay, inshallah maging ganito pala. But this is something na nangangailangan ng proseso ng pagbabago nito. But this is a very important lesson for the single individual, no, because wala pa. So you have to establish it. No? Kailangan niyo itong i-establish sa sarili ninyo. Kailangan niyo itong ma-learn. Kailangan niyo ito i-take as part of your character. And you have to prepare yourself to be that kind of imra'atun salihah if you want to enter Jannah.